Makalipas ang 4 na araw, natagpuan ang nawawalang byuda ng dating kapitan ng Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Nadiskubring patay na ang ginang at inilibing sa kanilang bakuran. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nakitaan ng sugat sa ulo ang biktima na posibleng mula raw sa matigas na bagay. Live mula sa Angeles, Pampanga, may unang balita si James Agustin. James. Isinailalim na sa autopsy kaninang madaling araw ang labi ni Maria Teresa Mamak para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nadiskubre po yung bangkay ng biktima na nakabaon sa lupa sa compound ng kanilang bahay. Hinahanap ngayon ng pulisya yung huling nakasama ng biktima, yung driver ng pamilya na itinuturing na person of interest. Nakabaon sa lupa sa compound ng kanyang bahay sa Angeles City, Pampanga nang matagpuan ng mga otoridad. Alas 5 ng hapon kahapon ng bangkay ni Maria Teresa Tess Mamak na 4 na araw nang napaulat na nawawala. Siya ang byuda ng dating kapitan ng Barangay Balibago. Kinilangan magukay ng soko na humigit kumulang 5 talampakan bago tuluyang nakuha ang bangkay. Inabot sila na mahigit 4 na oras. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kahina-hinalang hukay sa gilid ng mga kulungan ng baboy. Nung ating itong tiningnan ay lumabas yung paanong biktima. So yun, patawag na tayo ng soko at ipinases na ito ng soko hanggang sa ito ay maukay at maihaon na doon sa libingan at positibo ang kinilala ng ating kanyang mga kamag-anak at ng mga anak ng biktima. Sabi ng pulisya, sa lalim ng hukay, posibleng nakahanda na raw ito bago pa isinagawa ng sospek ang krimen. Base sa aming investigasyon, ito ay pinaghandaan sapagkat hindi kayang gawin ito ng ganong kabilis lang. Kaninang madaling araw, isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nakitaan ng sugat sa ulo ang biktima na posible raw mula sa matigas na bagay. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy. February 12 nang mapaulat na nawawala ang biktima. Sa kuha ng CCTV sa compound ng kanilang bahay, makikita ang isang lalaki na lumabas bandang alas 7:20 ng gabi. Tinukoy ng mga kaanak ang lalaki na driver nila ng mahigit 20 taon. Bumalik din siya sa loob maya-maya. Matapos ang ilang minuto, dumaan ang puting sasakyan ng biktima. Alas 7:30 maririnig sa CCTV ang sigaw ng isang babae sa loob ng bahay na pinaniniwalaang sa biktima. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, makikita ang puting sasakyan na palabas ng compound. February 14 nang matagpo ang abandonado ang sasakyan at nakaparada sa Magalang Municipal Plaza. Isinailalim na ito sa forensic examination. Sa paunang investigasyon ng pulisya, may nakita silang bakas ng dugo sa pader, wheelbarrow, washing machine at gripo sa compound. Ang lalaking driver hindi na nakita at nakontak ng mga kaanak ng biktima simula noong February 12. Ayon sa pulisya, itinuturing na person of interest ang driver. Base ho sa mga testigo ay siya ho yung huling nakitang kasama at siya yung huling nakitang nagmaneho nung sasakyan. Sa ngayon ay ini-establish pa natin kung ano yung posibleng motibo kung bakit nagawa ng ating suspect sa biktima. Nagkasa ng manhunt operation ng pulisya para matunton ang driver. Sa isang pahayag, mariing kinondena ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin Jr. ang pagpatay kay Mamak. Nagalok din siya ng 200,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kung sino ang pumatay sa biktima. Samantala, Igan, kumuha ng DNA sample ang pulisya mula doon sa bangkay ng biktima para i-cross-match ito doon sa mga forensic evidence sila na nakuha naman doon sa compound ng bahay ng biktima, gaya na lamang po ng bakas ng dugo maging doon sa sasakyan ng biktima. Yan ang unang balita mula po rito sa Pampanga. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, may tinitingnan na bang motibo sa krimen ng ating mga pulis? Igan, natanong natin yan kay City Director ng Angeles City Police Office si Colonel Villarosa at ang sinasabi niya sa atin ay hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa kanila kung ano ba'y posibleng motibo dito sa krimen at hindi pa tayo nagkakaroon ng oportunidad para makapanayam ulit yung mga kamag-anak matapos nga matagpuan yung labi nitong si Mama. Igan. Sa investigasyon, medyo malalim yung hukay Isa lang ba o may kasama yung suspect sa pagpatay sa ginang?
Yes, Igan. Ayon sa pulisya, isa lamang yung tinitingnan nila na posibleng suspect at nasa likod nitong krimen. At base doon sa inisyal na investigasyon nila, ay posible daw na ilang araw bago yung krimen ay naghuhukay na yung suspect dahil nga doon sa mahigit 5 talampakan na lalim ng hukay. At kung ma-describe ko lamang, Igan, yung mismong mga kulungan ng baboy na yon kung saan natagpuan yung hukay, katabi lamang noon yung mismong lugar kung saan natutulog yung driver ng pamilya. Igan. May lead na ba sa family driver? Yan yung sentro ng manhunt operation ngayon ng Angeles City Police Office dahil hanggang simula pa noong February 12 na nawawala itong biktima ay hindi na makontak maging ng mga kamag-anak itong driver na ito. At wala naman silang makita pa na lead kung nasaan itong driver na itinuturing nilang person of interest. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.